Natagpuan na ngayong araw si Pastor Kibuloy, ito nga ay matapos na sumuko sa PNP dahil tila nais na daw nitong ipagtanggol ang kanyang sarili laban umano sa mga taong pilit siyang pinababagsak. Samantala palaban namang ipinagtanggol si Kibuloy ng umano'y asawa nito sa Senate hearing, narito panoorin ang video. Your Honor, ang tanong dito, kami kasi yung may-ari. Bakit ngayon kami na ang magpapaalam at magmapakaawa na gagamitin yung worship namin? Bahay namin yon. Private property po yun. Ang problema, nagpapaalam na kami sa pulis. Ano ba talaga to? Yung tanong nyo, totoo na ba? May martial law na ba talaga tayo ngayon, Your Honor? And the worst thing, Your Honor, kahit na yung podium namin, pulpit, hindi nila inalaw na ilabas. Your Honor, kasi wala na kami magawa, so napilitan kami kalabas. Huwag siya magrason-rason na marami kami. Marami talaga kami. Eto pa, kinabukasan. Kasi nung anniversary namin, nandun si VP Sara. Kasama namin. All of a sudden, so early in the morning, naka-on na naman yung kanyang LRAD. Galit na galit. Hindi namin alam ano na naman. Nabulabog na naman yung compound. Ganun na lang. Kung tinatanong niyo po ano ang endgame na in-expect namin ngayon, pigilan nila, lumaya sila sa bahay namin. Kahit sino, bahay nyo. Lahat ng mga armadong pulisya nakatira, umiihi doon, dumudami doon, natutulog. Sino ba naman we cannot last that long. Nagpapasalamat lang kami. Naturuan kami ng aming mahal na pastor. Palagi kami ang nagpapasensya. Kahit i-play nyo yung ilang video namin, ko ang palaging nagsasalita na hindi kami lalaban. Huwag kaming lumaban kahit anong gawin ng mga pulis kasi yun ang pinagbilin sa amin ng mahal na pastor namin. Kasi kung hindi, tayo na kaming lahat. Sa totoo lang, ano ang endgame tong pangatlong hearing na to? Na lumayas lahat ng pulis sa pamamahay namin dahil wala na silang karapatan na to stay there 1 minute longer. Because we know after this, aabuso na naman sila. And hopefully, Mr. Chair, yung meron pang natitirang mabubuti at matitinong mga officials ng police, marami na pong mga open letter na lumalabas. Marami na din talagang diskontento doon. Meron pang nagsabi sa akin na police, ma'am, hindi lang kayang matutuwa kung makaalis kami dito. Mas lalo kaming matuwa kung makauwi na kami. Sir, Mr. Chair, we are appealing not only as KOJC na yung property namin, simbahan yon, bahay namin yon, nilusob, kinubkob, namatayan na kami. Ang mahal na ng mga nagastos namin sa lahat ng mga nasaktan. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Ang pulis mismo who vowed to protect and serve the people and they have sacrificed their life for God, country, and people are now our oppressors. They are now killing us slow by slow. Araw-araw ganon. So, pag-uwi namin ngayon, nandun pa rin yung mga pulis, nandun pa rin mga SAP, pumasok na naman sila, bubuksan na naman nila yung butas kasi hindi itigil ang general na ito kung hindi niya makita doon sa lupa. Ano pa ba? Ano pa bang meron? Meron pa ba kaming pag-asa? Senator, mga lahat ng mga leaders natin at buong bansang Pilipinas, may pag-asa pa ba ang bansa natin kung mismo itong mga police abusive? At saka walang, sir, ganito palagi, walang naninindigan. Alam nila, sabihin lang nila, inuutusan lang ako. Even General Torres said, wala akong magagawa kasi galing sa taas. What will happen to us? What's going on in this country? These people vowed to serve God country. Kami nagsiserve din ng God and country. Pareho tayong Pilipino. Ba't tayo nagkaharap dito? Somebody else is orchestrating and somebody else is mastermind on this. Sir, Mr. Chair, Senador, lahat kayo na nandyan, this has got to stop. This is the end game that we want, that when we go home, please, tinatawagan na namin ang lahat. Sino bang nag-utos sa taas? Bakit hindi na mapalis? Ang TPO hindi niya sinusunod. Nag-appeal kami sa Court of Appeals, dinidismiss. Itong si
DOJ Remulla, kakasuhan niya yung judge na nag-issue ng TPO. What do we expect from this country now? And nobody of these officers are standing up to the truth. Nakikinig lang sila kay General Torre. Nakikinig sila sa lahat ng kasinungalingan. Frankly speaking, sir, I did not want to attend the third hearing anymore. I don't want to be subjected to more lies. Na Polcom, DOJ, pasensya na, DILG. Sir, alam nyo yan, nakadalawang hearing na tayo sa Manila. Nag-promise si Marbil, okay, we will go to Davao and make peace. Wala na kaming checkpoint and everything. Eto na, pangalawa, si DILG Secretary, nag-promise din, di ba, sa harap nyo, sir, hindi po kayo sinisisi. Pero sinabi niya yun sa Senado, aayusin niya. Kinabukasan, pupunta siya Davao. What happened, sir? Where are they now? And lumalala yung ginagawa nila sa KOJC. Ulitin ko po uli, hindi kailanman tumatakas si Pastor sa batas. Because Pastor has taught us we will not be like this. If Pastor did not teach us and inculcate in us the truth, ang katuwiran, ang kabutihan, ang pag-ibig, hindi basta-basta ang dinadamdam namin. Andito yung mga pulis, pwede ba may manindigan kahit isa? Wala na ba talagang boses? Wala na ba talaga tayong batas? Please lang, I'm appealing to this honorable body. Wala kaming narinig ever since June 10. Namatayan na kami ng dalawa. Ngayon namatayan na naman kami uli. Sir, yun lang. Can you please let them just go out of our compound? Kasi alam ko, Abuso, meron kaming intel. 21 of September, magmamartial si Torre at forcefully paalisin kami lahat. Hihintayin pa ba natin yan? Hihintayin pa ba natin na mapuno na lahat ang mga kingdom citizen? May na talagang dadanak. How long can we hold on? How long? How long will the suffering continue because of the police? Ang tao na dapat naming asahan na mag-protect sa amin. Sir, they are terrorized. Thank you. Cannot General Torre. explain what's happening. Yeah, thank you. General Torre. You can sit down.